Ito na po mga ka-farmers yung inisprayan ko po ng herbicide na tick burn po. So, produkto po yan ng Agway. So sa 16 liters po na tubig ay isang lata po ng sardinas. Sa loob po ng 3 araw ito na po yung kanyang resulta. At naninilaw na po yung kanyang mga damo. Ayan. Sigurado na po yan na patay. So ito naman po yung ikatlo ko pong tanim na Calixto F1 na pang ano na po ngayon, 32 days na po. Excuse po, nabubulol na po tayo. Yan, yan na po yung edad niya, pang 32 days. Ito naman po yung tanim ko na pangatlo. So nasa 6 na plat po yan. Bali nagtototal po yan ng 600 kapuno. Tapos yung kasunod naman po yung pangalawa kong tanim. Ayan, ito po naman yung pangalawa. So bali kakatapos ko lang din po mga farmers mag-harvest. So bali pa kunti-kunti pa lang kasi yung napipitas ko po dito hanggang doon sa ayan, sa unang tanim. Ito na yung pangalawa, tapos yung pangatlo. So may pang-apat pa pang-apat pa po yung itatanim mga ka-farmers. So pa kunti-kunti lang dahil mag-isa lang po tayo nag-aalaga nating mga gulay, kaya hindi ko po pinagsabay-sabay yung pagtatanim. So dito hindi pa ako nakapag-spray ng pamatay damo dahil nung nakarang araw ko lang po to kasi mga farmers pinatubigan. So masyadong basa pa po yung lupa. So kailangan medyo patuyo-tuyuin ko pamumuna yung lupa bago mag-spray ng tick burn. Ayan, para mawala po yung tubig-tubig na yan. So maaraw na po kasi yung dito sa amin. So sa loob ng 2 araw na yan, medyo tuyo na naman yan. So saka na ako mag-spray ng herbicide ulit dyan sa kasunod na yan. So maganda na po yung resulta niya mga farmers. So, malinis na pong tingnan dahil patay na po yung mga damo at saka wala na rin po mapagtataguan yung mga insekto. So dito pa lang, dito mayabong na po dito. So magiging malinis din to tingnan kapag makapag-spray na ako dito mga farmers. So itong pangalawang tanim at saka una ay siya po ay Y-proning. Doon naman sa ikatlo, hindi ko na po yun ipo-proning mga farmers dahil malaki naman po yung spacing niya sa gitna. Di tulad po ito, ayan maliit lang. So ito naman yung una kong tanim na nasa 5 plat. Yan, bali yung edad nito ay 3 months na po mga farmers. Magti 3 months pa lang po. Tama, nag 3 months na nga nung December 15. So malapit na ito mag 4 months. Dahil ito ay binagyo po ito ng simula po kay Tino. Kaya maraming namatay dito, tapos inulipan ko lang. So ito naman magdadalawang buwan, 2 months na po ito. Doon naman lampas isang buwan. Yan, ganun po yung edad nila, tag-iisang buwan po yung pagitan. Ayan, ito naman po yung tanim ko na kamatis na Diamante Max F1. So first time kong magkamatis mga ka-farmers. So di pa tayo masyadong expert pagdating sa kamatis, pero ayan, kahit nangulot po yung kanyang mga dahon, marami po yung mga bunga. Yan, malilit pa siya mga farmers. So hindi ko rin natandaan ito kung ilang buwan na, dahil nung pagtanim ko nito hindi ko na rin natandaan kung anong petsa yung pagtanim ko. Yan so marami siyang bunga. Tapos meron pa ba ako doon mga farmers na tirang punla pinunla ulit, bago yun. 2 tray na Diamante Max F1 din. So itatanim ko yan dito. Tapos sa Laba F1 yung kasunod, yung matitirang area, tsaka na rin po yung ampalaya. So bali second cropping na ampalaya. So nakapagtanim na rin ako mga farmers ng kalabasa. At bali tinaniman ko po yung gitna niya ng sweet pearl na mais. So hindi ko pa ma-update mga farmers dahil masyado pa tayong busy, marami tayong ginagawa. So ito naman po yung tanim kong sitaw. Yan, so bali lampas na siguro itong 2 buwan. Hindi ko na rin po ito natandaan kung kailan ko ito itinanim. So marami na tayong kasi inintindi mga farmers, So ayun naman po yung ampalayahan ko, ayan. So nagsabay-sabayan ngayon lahat, napipitasan ko. So tapos ako mag-harvest sa may talong.
Yung sunod na harvest ko naman ay sa okra, last na yun. So sa sili, sa Friday na lang ako dito mag-harvest kasi once a week lang to pinipitasan mga kapars dahil mahina pa po yung kanyang hinog. So marami na rin siyang bunga, kaya lang dito po kasi sa area namin kailangan na pinapahinog. Yan o. Yan yung bunga niya mga farmers. Dami o. Sa isang sanga. Tapos yung katabi niya ay labuyo. So 3 plat lang ito. So inisprayan ko din po ito ng tick burn. Ayan yung kanyang resulta. So hindi naman po maapektuhan mga farmers yung ating tanim. Wag lang natin tamaan. No? Okay lang tamaan po yung kanyang puno. Basta wag lang po yung talbos ng ating mga tanim dahil talagang maapektuhan pag natamaan po yung talbos. Ayan o, talagang patay na rin. So dito sa laba F1 ko, hindi ako nakapag-spray dyan dahil masyadong mayabong. So kailangan kong gawin dyan ay gagrass cutterin muna bago sprayan para yung pag ano po ng nozzle ng sprayer ay mababa lang. So kahit malakas po yung hangin pwede ako makapag-spray. So hirap din naman kasi mga farmers kapag mayabong po yung damo, baka pag masyadong maangat po yung nozzle ng sprayer, so kapag hanginin, tatangayin po ng hangin yung herbicide, so maapektuhan po yung ating sili dahil mababa lang po siya. So ito naman yung 2 plat nung na grass cutter kong nakaraang araw. So hindi ko lang natapos dahil hapon na yon. So kahapon marami akong ginawa kaya hindi ko na ituloy. So baka mamaya may magkaroon ako ng time. So gagrass cutterin ko na pa ito. So ito naman po yung tanim kong 2 plat na bali ano to, Japanese cucumber mga farmers. First time ko din po yan matanim. So nakikita ko lang po yan kay Farmelia. Nagtatanim po siya ng Japanese cucumber. So nagandahan pa kasi ako kaya sinubukan ko. Yan, bali isprayan ko din po ito ng tick burn yung pagitan niya para maging malinis. So ito pala yung dati kong pinagbunutan ng niraton ko nga unang-una, niraton ko pero hindi ko na rin po maalagaan masyadong mga farmers kaya hinayaan ko na lang muna. So yung iba dyan buhay pa pero gagawin ko dyan, bubunutin ko yan tapos tataniman po ng sitaw yung ibang area. So paunti-unti lang muna sa ngayon yung ginagawa ko dahil masyado tayong busy mga ka-farmers. So marami tayong ginagawa. Ito naman yung una kong tanim na pipino. Ayan o. Magkasabay po sila ng sitaw.